day, viewers, and welcome to HJ Testimonies, inspiring family life stories. I'm your host for today. My name is Riza May Cow. And for this segment of HJ Testimonies, Living the Legacy, we are honored to welcome one of our elder brother, none other than Colonel LD Magbanua. So welcome po. Welcome, sir. Thank you po. Good afternoon. Good afternoon. So, sir, who would like to ask you, kamusta po yung childhood nyo? Well, nung kabataan ko po kasi, pinanganak akong medyo yung mga magulang ko hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos yung marami kaming kapatid. We are 9 actually. So, 9. 9. Oo, ang dami. I have 5 sister, 3 brothers. So, we are all 9. And ang tatay ko ay wala ding trabaho, nasa farm lang. Nanay ko ay sa isang sari-sari store. So, yung survival namin na magkakapatid, sa farm. So, sa Yun. farm po kayo Sa farm tumutulong? talaga kami. Oh. So, maliit pa kami, train na kami na magtrabaho sa farm, mag-alaga ng mga hayop. So, bawal sa amin maglaro-laro. Kasi So kailangan, strict po talaga na trabaho. siguro, pagka may pasok sa school, yan. Kasi lahat kami walang gustong tumigil sa pag-aaral. Lahat gusto mag-aral kasi mahirap ang buhay sa Negros noon. During that time, talagang mahirap ang buhay. So, lahat kami magkapatid ng mga bata pa kami, talagang nagtatrabaho kami sa farm pag weekend at saka holidays. So, supportive talaga yung parents niyo pagdating sa education? Siguro kasi lahat kami nakapagtapos kahit wala silang trabaho. Tatay ko ay nasa farm lang, maliit lang din yung farm namin. Minsan pag may yung mga kapitbahay namin nagpapatrabaho, nagpapa-arawan, so nagtatrabaho kami sa kanila. Ganun Yeah. po pala yung And we are not kalakaran. allowed to hindi kami pwedeng kumuha ng sahod namin, yung magulang namin kukuha ng sahod namin kaya Ay, talaga po? walang hindi pwedeng kami yung kumuha. Sila magsasabi kung magkano ibibigay nila sa amin pag weekend, lalo na pag Sunday kasi church day. So, 'yan nakapagpahinga kami pag church day. So, 'yun ang pahinga namin tsaka yung pag may pasok na. So budgeted na talaga Yeah, yung oo. na-educate kayo ever since about dun? Yes, opo ma'am. Noon naalala ko nung maliit pa kami, yung magbili lang ng tsinelas, napakahirap para sa amin. Talaga ba? Kasi kailangan i-budget mo, kailangan magtrabaho ka, kailangan may pera yung magulang mo, tapos kung may pera, so hindi din lahat mabili, 'no? Kasi unahin namin una-una yung pagkain namin magkakapatid dahil lahat nga kami nag-aaral. Pang-ilan po kayo sa Actually magkakapatid? pang-anim ako sa magkakapatid. So kamusta naman po yung relationship mo sa parents mo? Actually yung mga magulang ko sila disiplina rin kasi sila. So ang buhay namin na magkakapatid ay pagka walang pasok sa farm, pag may pasok mag-aaral, o pagka may naman ng magulang, pag may hinihingi naman kami sa kanila, as long as maibigay nila, binibigay nila. Wow. Sinasabi naman nila sa amin 'yan, kasi mga din sila, mga religious din sila na tao. Both Catholic, Roman Catholic po? Yeah, we are Roman Catholic, yung nanay ko, yung tatay. So, talagang pinipilit namin na makapagsamba kami ng ng Sunday. Oo. Yung tatay ko, I remember naging church leader dun sa amin, parang 'pag walang pare siya ang So siya may nagho-host. acting pastor Oh, na yeah, nangyayari oo. po? Tapos kami naman, lumaki kami magkakapatid, mga sakristan kami lahat, yung mga Talaga gano'n. po? From my elder brother, then hanggang sa akin, hanggang sa yung younger brother ko rin. So, talagang lumaki kami na andun sa church. Yung tatay ko masyadong siya sa church noon, active. To include yung mga sisters ko, sa church din sila. Ayun, yung relasyon naman namin dun sa kung paano kami pinalaki, maayos naman yung mga magulang ko kasi lagi nilang tinitingnan yung kung ano yung opportunity na maibigay sa amin. Lagi nilang tinitingnan yun. They're quite protective at Yeah. saka po talaga, Opo, ma'am. Yun ang willing to namin. provide. So sir, ano naman po yung mga unforgettable experience niyo ng bata po kayo? So far, wala naman akong masyadong unforgettable experience nung bata pa kasi ako dun sa amin medyo malayo kami sa Kabiasnan, Nasa province talaga kami, as in liblib na lugar siguro as far as can remember, siguro mga dati mag-travel from Bacolod papunta dun sa amin mga 3 to 4 hours. Yeah, gano'n siya kalayo. Malayo. Nasa dulo kami, Ang lugar namin ay parang nasa valley.
Hmm. Bago makapunta yung transportation do'n, isang araw lang, isang palabas, isang papasok, parang gano'n lang. So, jeepney po ba yun Jeep or lang tsaka lately may mga bus na, pero yun nga, isang biyahe lang. So, maka-travel ka, parang ang swerte mo na makapunta ka dun sa ano, sa bayan, 'no. Lakad noon 'pag namalengke kami, 'pag masayang-masaya na kami no'n 'pag sinama kami ng nanay namin papunta sa palengke. Kasi Sunday is palengke day, yung nanay namin at saka tatay pupunta sa palengke, sasabay kami para lang makikain ng tinapay. oh, talaga po? 'Pag sinama ka masayang-masaya ka na, makakain ka ng Oo. ice candy, tsaka makakain ka ng tinapay, masaya ka na kahit malayong-malayo lalakarin mo 'yun. Umaga maglalakad, tapos kakabalik kayo hapon na or gabi na. So, masaya ka na nun. Yun ang pinaka sabi ko, "Parang sarap naman dito at least maraming bintang tinapay." Oo. Yan, Great. makainom ka ng soft drinks. Parang remember ko inom ako ng soft drinks ano, parang elementary ako. Oo, kasi malayo Oh. nga kami sa Kabiasnan, eh. "Uy, may ice candy pala." May ice candy sa lugar namin. Oo. So, masaya kami kasi kami magkakapatid naman talagang na-train kami sa farm, 'no. So, masayang-masaya kami pagka dinala kami sa bayan. Ayun ang pinaka-moment ko nun, masaya na kami pagka sinama kami tapos bibilhan ka ng isang tsinelas. Wow, yun na yung Tsinelas, prize. yeah, oo, pagka sinama ka ibig sabihin tsamba ka na. Oo. Kasi marami kaming Grabe. kapatid, eh, marami kaming Oo. magkakapatid. Napakahirap, pero napakasaya. Pero feeling ko ang saya, sir, parang habang kinukuwento mo yun, parang napaka-memorable Oo, talaga ma'am, yung kasi ano, ganyang yung experiences. bata pa kami, yun yung pinaka-ano namin, kumbaga ultimate goal na noon, eh, makapunta sa bayan, makain ng tinapay, mabili mo Hmm. yung mga gusto mo. Tapos siyempre yung importante may maibili yung magulang mo. So, masaya kami pagka pumupunta kami dun sa bayan noon. Kasi malayo nga yung lugar namin, ma'am, siguro mga ano, kung dire-diretso yung lakad, 6 na oras. Grabe, parang hindi ko kayang maglakad ng 6 hours, gano'n. Matagal talaga nun yung ano, so nagsama-sama kami nun sa tatay namin kasi noon uso yung logging, eh, logging pagka ano naghihila ng mga malaking troso, kasamang Oh. kalabaw. So, masaya kami 'pag sinasama kami ng tatay namin dahil along the way, ano kakain ng tinapay, yung masaya na noon pagka ano masayang-masaya na kami 'pag sinama ka, "Uy sama ka." Ikaw sasama? Oo, kasi pagka pagod na yung tatay namin, kami magpapakain sa kalabaw, sakayan mo lang kalabaw So, ano tapos po yung mga fina-farm niyo po? palay, mais, yun lagi. Minsan mayroon din kamote, kasi talagang normal na may kamote ka kasi 'pag walang bigas, yung pang-ano yan, eh, panghalili dun sa bigas. Oo. 'Pag, "Ay walang bigas." So, So, yun na yun, kamuting kahoy o kaya kamuting ano bang tawag dun, basta yung ugat ng kamote. oo. So, yun ang pagkain namin. 'Pag wala namang ulam, yun din ang ulam namin, yung dahon nun. Hmm. Tandaan ko pa nung maliit pa ako, eh, puro ano yan, mais na white. So, yun na rin yung pagkain namin. Oh. Masarap na pagka yung mais ay mayroong mix na rice, 'di ba? Masaya na, sarap na Oo. yun kasi ako medyo until today, hindi ko pa kayang kumain ng puro mais. Medyo Ah. masama yung dating sa'kin. Yung iba kung gusto ng iba mais para daw maganda daw yun kasi matagal magutom. Pero ako hindi ko Oo. kaya, hindi ko Kumbaga kaya. mabigat sa tiyan. Tsaka parang kumukulo yung tiyan ko sa mais. Pero 'pag may mix siya medyo okey, okey lang Hmm. sa'kin. Nung bata pa kayo, ano yung mga cultures or values na na-implement talaga sa'yo ng parents mo? Aside from being malapit kay God, treasuring your education, ano Mm. pa yung mga values na as in na-adopt mo from your parents? Yung pinaka-value sa bahay namin na most of the time ginagawa namin, diyan 'pag gabi, kami noon pagka 6 o'clock na bawal na kaming lumabas. Ang tawag sa'min 'pag mag-aksyon na yung dilim ba, 'di ba, Oo, oo. bawal ng lumabas. Kasi walang TV, anong TV, wala naman kaming Hmm. ilaw. 'Di ba, Nga po yung ano 'no? lang, yung mitsang tawag namin o Oo. kingki, yung maliit na ilaw. And siyempre wala ding TV ang kapitbahay 'pag gabi. Tapos 'pag dumarating sa gabi ang mga kamag-anak namin, lalo na yung mas matanda sa'min, kailangan mag-bless kayo talaga. So, bawal ang hindi mag-good evening. Mhm. Yung greetings, Yeah, oh. parang mortal sin yung hindi makapag-bless, yung mga Talaga gano'n. po? Wow, grabe. Oo, pagka iba yung doktrina sa amin sa probinsya, yung mga magulang namin, na until today, pagka nakakalimutan ng mga anak ko, "Uy, ba't nakakalimutan niyong mag-bless? Ba't nakakalimot na kayo?" Yung mga gano'n. Kasi magkaiba yung kultura ng wife ko at saka yung
Ako, 'di ba, parang Mm. kami we are used to ano, mag-bless lahat, mag-kiss sa ano, then mag-goodnight, tapos mag-bless din. Pero dito nung lumaki na yung mga anak ko, hindi na siya masyadong lagi naman ako sa trabaho. Pero Kaya noon nga. talaga yung kultura namin sa bahay, pagka may bisita, bawal mag-ano, yung magdaan-daan, 'di ba, Hmm. yung magdaan-daan 'pag nag-uusap. Opo. Bawal dumaan sa gitna, bawal mag-ingay, ayun, maraming mga bawal sa bahay Kapag pagka may bisita, may bawal bisita. mag-ingay. Bawal mag-ingay, bawal magtawid-tawid, 'di ba, sa Opo. gitna. Tapos dapat mag-bless, tapos wag ng takbo-takbo. So, bawal ding sumama sa mga bisita 'pag kumakain. Talaga po? Kasi dapat inuuna lagi yung sa bahay namin, una muna yung bisita bago kami. Oo. Nasanay na kami diyan dahil yun na yung practice namin. Mm, mm. Pero siyempre ngayon hindi ko naman pina-practice. Iba naman kasi ngayon, Ngayon grabe. kasi sabay na lahat, lahat pare-parehas tayo sabay-sabay kain, pati yung mga kasama ko sa bahay sabay kami, yung mga boys ko sa bahay, yung mga striker ko lahat, sabay-sabay. Strikers ba tawag niyo? Oh, Strikers, kasama ko sila lahat kumain, so sabay-sabay kami. Unlike dati parang yun, hindi puwedeng magsabay. hmm, So, maraming mga values ng tinuro ng magulang namin sa amin na until today nadadala ko pa rin, nadadala pa rin namin, lalo na mga kapatid ko. Yung respeto sa mga magulang, mas nakakatanda, so dala-dala namin hanggang ngayon. feeling ko po habang nakikinig po ako sa inyo napaka-strong ng bond niyong magkakapatid dahil sa experience niyo with Yeah, your oo, parents. Mm. yung aming ano kasi parang ano din, yung tatay namin, siyempre namatay na yung tatay namin. Pagka may problema sa bahay, tulungan kaagad yan, meron kaming group chat magkakapatid, bawal mag-join dun yung iba, kami lang. Magkakapatid lang. Meron din ditong isang group chat na kasama yung mga pinsan, yung mga pamangkin, yan, mga asawa puwede. Hmm. Dito halos magkakapatid lang, kasi dito pinag-uusapan yung mga things na hindi dapat alam sa labas. Kami magkakapatid ano lang, maintain lang namin na 'pagka may problema sa isa't isa, text-text lang, chat-chat Mm. lang, dun sa group chat binabasa yung mga concern. Lalo na ngayon meron kaming sickly na mother, pagka may kailangan bayaran sa ospital, yun dun lang, chat-chat lang. Hmm. So yung mother niyo po nasa Nasa Negros, nasa Negros pa Bacolod, rin? nasa Bacolod City pa rin po. So sino po yung pinaka-ano, parang nag-a-act as, mediator sa lahat ng magkakapatid? Kasi hindi naman po maiiwasan yung mga May nag-aaway-away. conflict talaga. Oo, sino po yung nag-a-act na mediator sa magkakapatid? Actually, ayoko magbuhat ng sarili kong bangko. Ayoko magbuhat Bakit ng sarili kong kasi bangko, alam ko yan. pero sa amin kasi ako laging nag-a-act na parang nung namatay yung tatay namin, ako na yung nag-act na parang mas matanda sa mga kapatid ko kahit akong Mm. mas bata, yun. Pagka lalo 'pag problema tungkol sa pera, 'yan ako nagsasabi niyan. Tapos yung concern do'n sa mga attitude ng mga pamangkin, minsan kasi medyo matataas din yung mga ano ng mga kapatid ko. Yung siyempre hindi nila masyadong naiintindihan yun. Ako sabi Hmm. ko, wala namang mawawala sa'tin. Anyway, at the end of the day sabi ko naman sa kanila, hanggang dito lang yung buhay natin 'no, Hmm. hindi na tayo lalagpas diyan. Kung magsasama pa tayo ng matagal, so salamat tayo sa taas. Pero kung hindi tayo magsasama ng matagal, then at least nagawa natin yung mga bagay na ano, yun lalo na yung mga kapatid ko medyo mainit mag-drive, yan lagi kong sinasabi sa kanila, "As long as di kayo nagkabanggaan, okey lang yan. Hmm. Wag na kayong mag-away, wag na kayong maglabas ng itsura niyo, buksan yung bintana at magmura kayo." Gone are the days na 'di ba, yung problema dagdagan mo pa ng problema. Opo. Lagi kong sinasabi sa mga kapatid ko. Lalo na yung kapatid ko mga lalaki, minsan medyo agresibo sa driving. Sinasabi, "Hayaan mo na lang 'yan, 'di naman kayo nagkabanggaan, eh." 'Di ba yung ano. So ako lagi yung nagsasabi sa mga kapatid ko na kailangan nating pag-usapan yung mga bagay. Kasi Mm. may mga time na siyempre alam mo 'pag may problema lahat mainit ang ulo, lahat mayroong sariling suggestion. Lalo na siyempre mga ate, kuya, 'di ba? So, ako nagsabi sa kanila na ako ang nag-a-act na parang mediator sa kanila na sabihin ko na, "O sige ganito ang gagawin natin, mas maganda pag-usapan natin kung ano lang yung kaya natin, 'di ba? Kung anong kaya natin." Hmm. So, ako man din ang sa amin naman magkakapatid, ako lang din ang medyo siguro pagdating sa mga government employee, ako naman ang medyo nasa taas. Kasi Ah. may kasama may kapatid naman akong pulis, mayroon din sa province nagtatrabaho. Pero lagi kong sinasabi sa kanila na, "Anyway, pera lang 'yan. Yung mga anak Mhm. natin pagdating ng araw, may sarili din silang buhay, may pera din 'yan sila. Hmm. Magkakapera din 'yan sila.
Kasi kung lagi nating isipin yung paano future ng anak natin, eh, para nating sinabi na hindi natin sila hinanda dun sa maging future Sa nila, future, oo. oo. So kaya sa magkakapatid kami, parang ako laging 'pag, ako laging nilapitan ng mga kapatid kong babae, yung mga kapatid ko Mm, na ano, for advices. oo, advice lagi ko silang sinasabihan. Tapos ako pang malayo sa amin, ako pang separate kasi sila they are nasa Bacolod sila, ako nasa malayo. So, I have to go back home para makausap ko sila, yan, mga ganyan. Ako na-invite ni Kuya Stephen. Si Kuya Stephen kasi ano, parang hindi siya one-wado pa dati. Si Kuya Ben ang lagi nagpa-follow up sa'kin, parang siya yung spiritual father din ni Kuya Stephen. So, siya nagpa-follow up sa'kin palagi kasi ano siya, siya yung aming instructor sa one-wado nun, eh, sila ni Kuya Robert. So, lagi silang pumupunta dun, sila ni Kuya Marie pa yung center leader namin. Opo. So, lagi kaming pumupunta dun sa church. Siyempre mahirap kami, working, lagi kami pumupunta sa church, dun sa center, nagwa-one-wado. Tapos doon pala sa Wanado may libre palang ano, snacks, juice na unlimited juice. Ay, may pagganon-ganon sila Oo, dati. oo. May pa-unlimited Oo, unlimited juice. juice do'n sa may ano, 'di ba, yung mga bisita unlimited juice do'n tapos mayroong nakalagay sa plato na ano, biscuits. Opo. So, yun lang palagi sabi punta na tayo do'n kaya may libre pang juice tsaka biscuit. Akala ko Hmm, one-wado yung nagpakuha ng interest niyo po. yun palagi doon. Tapos pagkahapon kasi ang ano, Wanado noon iisa lang instructor. Opo. Si Kuya Robert 'pag pagod na yun siya, hindi ayaw na magturo sa hapon. Hindi naman Oh, kami puwedeng magpaturo sa hapon dahil pagod na yung instructor o yung mga instructor na nandun. So, punta kami dun, attend ng seminar, 3 days muna, 2 days, 3 days, tapos hanggang sa yun. Ang Wanwado sa akin, late ko na siya na naging practice. Kasi nung hmm. ano na, nung minsan 'pag wala ng ginagawa, 'di ba, dun sa, "O sige mag-practice na kayo ng Wanwado kasi ano." Talagang seminar kami no'n, in-invite kami ng seminar ng 7 days. 3 days muna tapos 7 days. Ako man ako, antukin man ako sa seminar. So, Parang parang lahat yata. Hindi, joke oo, lang po. do'n ako sa may Opo. gilid, si Kuya Mario. Ay, laging nagta-tap dito, nahihiya ako. Rin ako, eh. Kasi 'di ba tina-tap-tap yung likod, Opo, opo. minamasahe. Sabi ko, "Tapusin ko lang 'to, hindi na ako babalik dito." Matagal. Tapos sa gabi 'di ba, bakit sila magpe-pray diyan sa gabi, hindi tayo sinasama diyan sa prayer room. May prayer room dun sa amin, eh, ta's hindi kami sinasama dun. Pero minsan kasi naglilinis kami dun, nasisilip ko yung prayer room, sabi ko, "Bakit may picture diyan ng ano?" Nakita mo yung picture, hala baka may Oo, picture bakit diyan. may picture diyan? So siyempre nakikita mo rin minsan sa mga news no, that time. So, stay in na po kayo nun or Kasi visiting pa rin? 'pag 7 days seminar kasi dati stay-in kayo Stay lahat. in ba talaga? Oo, Ayun. stay-in meron dun brother's room tsaka sister's room, dun kayo titira. Hmm. Yan. So, yun, nung katagalan nung naintindihan ko na, yun na, sabi ko mag-full-time na ako. So, ayan. Can you explain or share po mismo yung moment na yung sinabi niyo po, naintindihan ko na. Is there any turning point po na lumalim yung faith niyo? Ano kasi siya yung parang nung 7 days ko parang hindi ko siya maintindihan kasi marami kang questions, 'di ba? And then alam mo naman yung lecturer usually pagka medyo yung question mo ay medyo pabertoldo, 'di ba? Yung Hmm. parang gusto mo lang magpasikat, Oo. boasting ang tawag dun, 'di ba? So hindi ka na masyadong pansinin ng lecturer. Hmm. Focus siya dun sa kanyang lecture, dun lang siya naka-focus sa lecture niya. So dire-diretso yun. Paggabi no'n kinakausap kami, paggabi 'di ba 'pag maraming questions, kinakausap. After 7 days talaga yung meron na akong naintindihan, okey, ito By pala. Kasi concepts lahat. kasi lumaki talaga ako sa church ba, yung nung high school ako, sa church ako Hmm. nag-serve ako as sakristan, dun ako nakatira. Basta lahat kami magkapatid 'no, so naano kami. Then marami din kaming questions, marami akong mga tanong-tanong, bakit ito, bakit ganito? Totoo naman talagang reality 'di ba, na Hmm. marami kang mga questions, then ngayon mayroon kang narinig na bago. So marami Oo. ka ngayong tanong, lalo kang maraming tanong. Doon sa lecture pa lang ang dami mo ng tanong, Hmm. 'di ba, ang dami mo ng tanong. So yun, isa sa mga nagpa-hold sa akin dun, hindi yung ano do, kasi hindi naman na talaga ako naging black belt dun. Hanggang blue lang ako dun. Oo, na-curious po ako, Oo, eh. Ano hindi po naman talaga ako nag-hold? talaga. So nag-hold talaga sa amin yung mga activities sa church noon. Kasi noon grabe ka-active, lahat halos mga student kami. Iilan lang yung full-time nun na hindi estudyante. Halos kami estudyante lahat. So, dami namin talagang nagkaroon ako ng time, yung moment sa buhay ko na siyempre 'pag palagi ka na nagpe-pray, parang makita mo na ito na, this is it. Wow. Yung mga gano'n na mga sa sarili mo lang maano mo, eh, May ma-ano, kasi ma-realize mo. hmm,
Tapos marami akong binabasa nun ng mga books ni True Parents, yung mga books niya mismo. So, who else in this world, 'di ba, na gagawa ng isang bagay na mga ganito? So, ma-amaze ka ba sa mga nangyayari, sa mga life works ni Father, 'di ba? Yung kanyang mga ginagawa. So, doon ako na ano na, hindi na talaga kahit anong gawin ko kasi there comes in my life na umalis ako talaga sa ano ba, umalis ako, wala akong connection, Walang oo. connection. Yeah, Mga yeah. anong year po yun siya? That was 1995 after the blessing. So, After the blessing. So, pero ilang years po kayong full-time, sir? 5 years, 5 4 years. years. And then after 4 to 5, doon po kayo nag-exit after the Exit, blessing. oo. Many times, palagi akong umalis. Pero ito lang, makukulit yung mga brothers and sisters. Kung if they have number, tatawag, yung mga Ah, siguro I never lost connection sa mga brothers and sisters, pero totally wala na akong alam sa tradisyon, nakalimutan ko na halos, yung connection ko wala na. Pero minsan dumating sa moment ko ba na ma-meet ko yung mga brothers and sisters. Pag na-meet ko sila that time kasi I am already in the service. So 2000, that was 2001, I think, 2001. So balik ako uli sa church. Nag-ano ako ulit sa church, bumalik ako. Sir, yung alis mo sa church, not totally alis ba yung right terminology, but is it for because of, mag-break ka muna for being a member or because of work or Partly because of my work kasi hindi naman ako maka-focus sa trabaho ko dahil siyempre ako yung junior officer pa ako, eh. so ano ka na po Mababa pa nun? yung rango ko. Oo. So, umalis talaga ako totally sa Mm. church is not totally na umalis kasi pumasok ako sa academy nun, eh. Pumasok ako sa academy nun. 1996 ako pumasok kasi after may blessing, nung hindi ayaw sa akin nung parang inano ako ng partner ko, ayaw niya sa akin, naghanap ako ng trabaho, nag-work ako, nagpaalam ako sa church naman, nagpaalam ako sa leader ko. "Ate, magpaalam muna ako, magtrabaho muna ako kasi ano." So, pinayagan naman ako. Till such time nakapasok ako sa academy nun. Pasok ako sa academy. So, I stayed there 2 years na walang masyadong labas-labas. So, natuto na akong mag-inom, yung mga gano'n. So, marami Na-expose na po kayo sa na-expose ako sa reality labas kasi life. from nothing to ano, yung maraming Hmm, pera, yung 'di ba, marami kang pera. So, hindi mo alam mm. paano mo gastusin yung pera mo. So, you have to spend mas marami dun sa mga vices, 'no, yung mga ano. Till such time na na-realize ko na hindi talaga ako pala puwedeng umalis, oo. Hindi talaga puwede kahit anong gawin mo. I joined many ano, churches na ano, Na-curious din po kayo. Dumaan din po oo, kayo sa process na gano'n, oo. na-curious. Pero siyempre hindi ko puwedeng pagpalit ito. Ito yung ano sa akin, eh, Yung principle po talaga yung yeah, naghahulugan sa inyo. yun ang pinaka-ano ko. So, Yung late feeling po ba na nangingibabaw po talaga yung principle oo about naman, oo. Kasi siyempre may wife ko siyang ini-educate about the principle. Most of the time pinapabasa ko sa kanya, pinapatapos, may condition kami. hmm, So 'pag may condition ako, kung mayroon akong 21 pages, siya kahit 7 pages lang, so tinatapos naman niya. mm, So mayroon kaming kondisyon na ginagawa. My wife is working in abroad, so malayo mm, kami sa isa't isa. I have that ano connection na tawagan, "Oh, kamusta yung kondisyon mo, nabasa mo na ba? Tapos mo na ba yung prayer mo?" Gano'n. hmm, Think of the vices outside, everything vices na mayroon diyan sa labas. hmm, Na-experience ko lahat before. Nung mm. nasa service na ako, parang dumaan lang lahat sa akin. Pero nung Because of friends? yeah, friends and of course, yung Yung environment niyo din po environment ba? o nung lumalaki na yung mga bata, ayoko silang makita ako naninigarilyo. Hmm, So, I have to keep my cigarette dun sa ilalim na minsan ng bed ko ba. Hindi din nila ako nakikita, ayoko nakita nila ako naninigarilyo dun sa loob ng bahay. Pero nung sinabi ko na ayoko na, totally ayoko na, ayoko nang ulitin. Kaya mm. minsan wala akong karapatan niyan sa mga pulis na magsabi na ayaw na kasi nakita nila ako dati na naninigarilyo ako. So, yun, yun lang ginawa ko when I said stop, then stop ko na. Kasi dinisiplina ko lang yung sarili ko. Siguro dahil din una-una, bawal naman talaga lalo na 'pag sa isang opisina. Madali ko lang siyang nawala. Sir, paano po kayo nagkaroon ng inspirasyon na i-take po yung pagiging public servant? Actually, dahil nga yun, mahirap kami, ang pagpupulis ay malaki ang sahod, Mhm, malaking opportunity sa amin na makapagtrabaho sa government. Di mo na kailangan mag-apply, eh. Pagkatapos mong magpulis, may trabaho ka na kaagad. So, yan ang mm, pinakauna-una. Pero lately, di pala yun ang pinakaimportante sa public service, 'no. Ang importante sa public service is yung nakakatulong ka sa iba, nakakapagbigay ka ng tamang serbisyo. Kasi sa aming opisina, iba kami. Sa buong organisasyon ng PNP,
Kami yung nagdidisiplina sa mga pulis. Tinitingnan namin yung hinahanap namin yung mga pulis na mga corrupt, yung mga inip, yung mga kumbaga sa undecided personnel, yung personnel na hindi nakatanggap-tanggap sa sa Mm. loob ng PNP. Yun ang trabaho namin. So nung na-realize ko na ito palang trabaho natin sa PNP ay hindi lang dahil gusto nating may serbisyo tayo, may pera. Dahil ito kailangan magkapag-establish ka kasi ng isang pangalan, isang reputasyon na yung tao makita nila may karoon sila ng respeto sa PNP. Kasi pagka kami mga pulis, pagka hindi kami naka-uniform, hindi kami nakilala, mabilis lang mawala eh. Mabilis lang ma-erase yung mga bagay na nagawa namin sa public. Diba? Yung kunting pagkakamali lang ng PNP, sira na kaagad ang PNP o itong mga pulis. Ang importante kasi nung ako ay medyo about to nasa gitna na ng aking karera. Lagi ko nang iniisip na dapat may magawa akong magandang pangalan sa PNP. Dapat may maiwan ako na magandang halimbawa, Hmm. lalo na sa mga anak ko, sa mga kamag-anak ko, kasi lagi nila sinasabi, "Uy, pulis ka na, pulis lieutenant colonel ka na, so malaki na yung sahod mo." Yun lagi Hmm. sinasabi. Maganda na yung serbisyo mo. Iba yung hinahanap dito hinahanap ko lagi na dapat makapagbigay ako ng tamang serbisyo kasi yun ang tatandaan at tatandaan ng mga tao. Pag-retire mo, yun na yung tandaan nila, "Ay, 'di ba ikaw yung tumulong sa akin? 'Di ba ikaw sir yung tumulong sa akin nung nagipit ako, nung kailangan ko ng pulis." So, hindi puwede na dahil pulis ka lang, sahod lang, trabaho lang. So, dapat unahin lagi natin yung public service na makapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa tao. Meron tayong maiwan, "Ano bang magawa mo?" Mga tanungin mo yung sarili mo pagka-retire ka na or ngayon pa lang tanungin mo na yung sarili mo na, "Ano bang nagawa ko sa PNP?" Lagi sinasabi, "Ano bang nagawa ko sa PNP? 4 years from now or less than 5 years, I will be retiring." Hmm. Natanong ko yung sarili ko, "Ano bang nagawa ko sa PNP?" Yes, sir, gusto ko itanong, not totally in a general, but is there any specific, situation na naka-support ka talaga, yung impact ng leadership mo sa mga, members mo Yeah. under you? Is there a specific situation na masasabi mong, nakatulong ka talaga sa isa sa mga tauhan mo? Pagdating sa public service, hindi mo kasi iisipin kung paano mo tulungan yung mga pulis mo. Kasi ang pulis naman talaga ay ang purpose niya is makatulong sa Sa community. community? Lagi kong iniisip na dapat mas priority natin yung makatulong tayo sa community kaysa sarili natin. Hmm. So, lagi kong sinasabi, ini-emphasize ko sa mga pulis ko kasi kung isipin ko lang yung makatulong, marami. Pero ano ngayon sa tao bayan, 'di ba? Sa Mm. mga tao kung saan tayo nagserbisyo. Ano sa kanila ngayon kung nabigyan mo ng magandang opportunity yung mga pulis mo? Mhm. O nabigyan mo ng pera, nabigyan mo ng magandang posisyon, ano ngayon sa kanila? So ang sa akin, lagi kong sinasabi na dapat merong maibigay tayo na malaking trabaho sa community natin. Yung impact ba? Sa amin, yung madisiplina namin yung mga pulis, lalo na yung mga pulis na tinatakot yung mga civilian, 'di ba? Yung Opo, ang nangungutong sa mga gano'n. kalsada. So yun dapat madisiplina sila at maintindihan din nila na yung ginagawa namin ay hindi ito para personalin sila na ipinalay sila, kundi maintindihan nila na ang serbisyo ng pulis ay proteksyonan yung taong bayan, community. Hindi para takutin, hindi para pamirahan. So, ang importante ay makapagbigay sila ng tamang serbisyo. Kasi may mga tao na hanggang ngayon hindi pa rin nila naintindihan na yung pagpupulis. Pinakaimportante yung public service, yung Mm. safety ng pulis, 'di ba? Kasi dalawa lang ang function ng pulis eh, crime prevention and Mhm. crime solution. Ibig sabihin dapat i-prevent mo yung crime, dapat 'pag may crime, dapat mabigyan mo ng solusyon or Mm. mahuli mo yung tao. So yung dalawang trabaho lang talaga ang kailangan namin, para maipakita sa tao na nagtatrabaho, perform kami. Sa Hmm. public naman, sa mga pulis, marami akong nagawang tulong sa kanila. Hmm. Kasi ako 'pag tumutulong ako sa kanila, I see to it na hanggang yung hanggang sa pinaka-last masabi nila na, "Okey, tapos na yung problema namin." Hindi Hmm. ko iiwanan na parang, "Tulungan lang kita, sige tawagan ko si ganito para matulungan ka." No. 'Pag tumutulong ako, tulungan kita hanggang sa matapos mo yung problema mo. Yun ang pinakaunang, mindset ko pagka gusto Oo. kong tumulong. Dapat yung tulong na hanggang sa end, 'no, hanggang sa dulo ay naibigay ko yung tamang tulong. Sir, ano yung pinaka-challenging na sa pagiging public servant, sa pagiging police, especially sa rango mo ngayon? My personal experience is yung 'di ba yung nagtatrabaho ka lang tapos, makakasuhan ka. Oh, may mga ganyang bagay pala. Yung na-misinterpret ka dahil tumulong ka. Ako na-accuse ako ng hingi daw ako ng pera sa
tinutulungan ko na may kaso. Hmm, May kaso sa aming opisina. oo. Sabi ko, if that person na humarap lang siya sa'kin, hindi niya kailangang i-prove. Hirap lang siya sa akin na nanghingi ako ng pera sa kanya personally. I will resign from the service. Hmm. Because kung masira niya yung reputasyon ko, dadalhin ito ng aking mga anak, ang aking Mm. sunod na generation. Yung mga anak ko, ikakahiya ako. Pati yung aking mga lulo, mga apo, no, maging lulo na sirang-sira ako sa kanila dahil yung ginawa ko na yun, ano yan, hindi yan siya dito lang. Kakalat yan doon. So, I see to it na wala talaga ako. Alam ko, kung mayroon man akong nagawang, siguro mga pagkakamali ay hindi unintentionally nagawa ko yun. Hindi ko siya talaga intention na gawin yun. At saka alam kong hindi siya gano'n kagrabe. Kung meron man nag-accuse sa akin yan, hindi nila kayang patunayan sa akin dahil never akong nanghingi ng any favor kahit kanino pagdating sa public service. Sabi ko sa sarili ko, bago ako naging pulis, mahirap ako. Pwede akong mag-retire na mahirap din. Kaya ko pa rin mag-survive. Sanay akong kumain ng ordinaryong pagkain. So, wala kaming ulam, okay lang. Sa isang, 'di ba, nakakahiyang sitwasyon na medyo malala ang corruption, mga ganyan. So, maraming pulis na involved sa mga illegal activities. So, ang isang leader dito kailangan magiging siya, yung God-centered, yung tao na laging unahin mo na yung iba, unahin mo na yung public service kaysa sarili. Kasi minsan kaya yan sila nagiging corrupt kasi inuuna nila yung sarili nila. Kaya sila hindi takot gumawa ng kasalanan dahil hindi nila naintindihan na yung buhay naman dito sa mundo temporary lang, 'di ba? Siguro hindi tayo aabot ng 100. Napakaswerte na natin 'pag umabot tayo ng Kaya 80, nga po, 90. lahat parang pumapalo na ng 60, Oo. 70. So ako, lagi kong iniisip na I will be living very short in this world. So, kung mayroon man akong pera, hanggang mag-survive lang ako. Para sa akin, dapat yung maging leader dito is laging unahin lagi yung para sa bayan, yung public service. Hindi puwede unahin natin yung sarili natin pagdating sa lalo na sitwasyon ngayon. Hindi na kasi puwedeng disiplinahin lang ng mga kaso-kaso yung pulis, eh. Hmm. Kahit kasuhan mo yan sila, gagawa at gagawa sila ng kalokohan. Oo. Kanina nga pinag-uusapan namin, paano ba natin gawin yung pulis na mawala sila dun sa image na nakakasira sila. Nag-suggest yung isang classmate ko, "Bok, kailangan i-seminar natin sila ng moral recovery seminar." Moral recovery. Kasi they have to recover na the moral of the PNP. Kasi hangga't hindi mo yan sila ma-educate, puro lang takot, hindi sila matatakot dahil yung kanilang buhay ay mas gustuhin pa nilang makulong sila kaysa iwanan nila yung mga bisyo nila like pagsusugal, pag-iinom, pagkakasino. So minsan kaya nilang i-sacrifice lahat, masunod lang yung gusto nila. So marami silang mga unlimited wants, Wow, yung pulis. ang dami palang vices ngayon, I'm not saying all the police, pero some lang. some. Although maliit lang sila pero nakakasira sila sa organisasyon namin. Reputation din. Ng buong organisasyon. Ng buong organisasyon. Kasi yung mga nangyayari ngayon sa iba't ibang lugar, makikita mo na mas marami namang ginawang maganda ang pulis. Pero 'pag isang iglap mata lang mayroong ginawang isang hindi maganda ang isang pulis sa isang lugar at nagkalat sa social media, sira na ang buong PNP. Para bang lahat na ng pulis ay masama na sa tingin ng tao. So kami talaga kaya ang sinasabi ko lagi, mag-ingat tayo na 'wag tayo magiging source ng isang issue na masira ang buong PNP. Dahil hindi papayag ang pamunuan ng PNP na magtagal ka sa puwesto na sinira mo yung organisasyon natin. So dapat gagawa tayo ng mga bagay na masabi ng mga tao, ng community na ang pulis ay maayos. Hindi lahat ng pulis ay masama. So yun ang gusto ng pamunuan ng PNP na image ang gustong iparating sa community. Thank you so much for that information. Thank you, Napakataas ma'am. po talaga ng niyo po, na responsibilidad pagdating po as a PNP Yes, public ma'am. servant. Opo.
Tapos napaka-crucial. And then going back po sa pagiging missionary naman po tayo. Sir, kamusta po yung ano niyo, yung missionary life? Ano po yung mga, responsibilities or yung mga mission na nagawa niyo po, tsaka saan? Actually, nag-start ako no'n, nag-mission ako no'ng 1992. Nag-start ako no'n sa church 'no, 1992. After attending the 70 seminar, full-time na kaagad ako no'n. After that, scholar pa ako ng church. Bishop scholar ako, yung bishop sa amin, yung pinaka-head 'di ba sa buong diocese. Ako halos araw-araw pumupunta ako do'n kasi I have to report para maglinis. Kasi scholar kami, we have salary, may sahod na kami dun sa church. Tapos dun pa ako, full-time pa ako dun sa ano, sa center. Malapit lang naman, more or less mga siguro 500 meters galing sa center nun. So I stay in the center. My mother, sabi niya, "Tagal, parang layo-layo mo. Hindi ka na umuwi dito sa bahay." Kasi doon ako sa church, nag-full-time talaga kami. We are all student from different school. So I do also witnessing. I have 5 spiritual children na nag-full-time, mga gano'n. Talaga po? Sure. Si Milky, si Jocelyn Julian Candelaria, sino ba yung aking naging spirit. Basta yun, mga full-time sila. Then I have also friends sa library na nag-full-time din. Pero dahil nung umalis ako, yun, nung umalis ako nung 1995, totally dahan-dahan din silang nawala. So, Naglaylo. lalaylo. Ang naiwan na lang si Milky Gavaran? Gavaran, si Jocelyn Julian kasi na-match siya sa Pilipino, they are already in US. Si Candy naman ay nasa Korea, na-match siya sa Korean. Pero they are all working. Siguro I have to thanks God kasi without my spiritual children, siguro baka walis na rin ako. Malaki kasi yung factor nila sa akin yung, "Oh, kamusta ka na daddy? Anong nangyari sa'yo?" Oh, sila po yung nagme-message? Follow up sila sa Nag-follow akin, up oo. sa'yo? So ako, parang natu-torture ako sa hiya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi hindi ko alam kung anong sagot sa tanong nila. Mag-join ka, mag-attend ka ng Sunday service diyan, nandiyan ka lang pala sa Manila, mag-attend ka. So when I was already assigned here in Manila, lagi ako nagpupunta dito to attend the Sunday service, doon sa IPLC, doon sa Antipolo, nag-attend ako ng mga activities sa church. So pero hindi na ako I met my wife before, no. So medyo ano na ako hanggang sa nag-refresh hanggang sa yun, umalis ako noong 1995. Parang end of the year yun, it's October yata. Sunod-sunod na po kasi yung ano niyo po, sa Oo, PNP, sa yung PNP, work niyo sa PNP. nag-work ako sa PNP, then na-assign ako sa malayo. Doon na naman ako nag-connect sa Davao Gensan. Na-inspire ako ulit sa mga brothers and sisters. Why these people are still in the church? But I see to it that true parents inside my pocket. So yun, parang nagiging ano ko noon kasi lahat kami binigyan kami ng true parents picture. Sabi ko, bakit itong picture na 'to hindi pa nawawala sa akin? Oh. Matagal na, 1995 nandun pa rin ang picture, old picture. Kaya that's why I keep it most of the time, 'no, kasi para siyang ano sa akin. Hindi ko pa Special. naintindihan masyado, why nandito 'to sa picture ko sa aking wallet, 'no. Kasi usually 'pag bumili ako ng bagong wallet, na-transfer ko yung parang lahat naman. So, dun ko na-realize ko na siguro dahil dun sa mga activities ko rin dun sa church ba. That's why I miss brothers and sisters, yung how they entertain, how they attend mga seminars, and marami akong naging bunga ng mga spiritual children ko. Until now, they are still in the church. Yeah. And very strong din naman yung aking spiritual parents. Ngayon, I keep on supporting them, lalo na sila yung leader dun sa Bacolod. So, I see to it na maganda yung na sinutulungan ko sila. Opo. Paano naman po sir, as a member, tapos as a public servant, paano po nakakatulong yung mga teachings ni True Parents as a public servant po? Yeah, ako kasi I see to it na yung priority ko talaga sa buhay ko is yung may makatulong ako. Never ako nag-isip na anong maitulong sa akin. Yun lang laging setup ko sa utak ko na dapat matulungan ko 'to kahit I have to spend my own money, yung mga gano'n. Parang yung ini-embody niyo talaga yung living for the sake of others, Yeah, oo. main teaching ni True Mas Parents. gustuhin ko pa na wala na ako kaysa yung sekreto daw ng peaceful na buhay ay dapat wala kang masyadong maiwan na mga properties, yung mga gano'n. So yung phrase na yun talaga Oo. yung natatak sa Oo, inyo? na dapat kung mawala ka mabuhay naman yung mga maiiwan, 'di ba?
They have their own life. They have to struggle for their own life dahil when they struggle, when they experience difficulties in life, magiging learning process nila yon, magiging teacher yon sa kanila na, ito ang dapat mangyari. So, kaya you have to, para sa akin, yung mga bagay na na-acquire mo ng mahirap na mahirap ay pangangalagaan mo. Ayaw mong mawala. So habang nasa serbisyo ako, lagi kong iniisip na I have to do this because ito ay sinabi ni True Parents. Ito dapat tsaka ito yung totoo. Ito naman talagang reality ng buhay. Hindi tayo pwedeng umiwas. Sabihin natin na hindi, ano lang yan. Natural lang talaga yan. Nangyayari yan. No. Ito na yung sinabi ni True Parents na sa akin. So nagtatak na sa buhay ko. Kaya hangga't maaari, I don't want to take advantage, lalo na sa mga personnel ko. They keep on asking me, "Sir, anong igaganti ko sa iyo dahil sa tinulong mo sa akin?" No, don't worry. They receive the same salary or mas mataas pa sa akin. Di ba? Meron akong farm, meron akong hanap buhay. Nakakain pa naman ng 3 beses ang araw. So, unahin mo muna yung sarili mo. So, yun ang lagi nakatatak sa isip ko na, bakit pa ako hingi sa'yo? Di ba? So, yun ang naging principle ko sa buhay. Kung mayroong magbibigay naman sa akin, ako naman din yung tao na, kasi missionary ako eh. Doon ako nagkaroon naging matured ba, doon nag-start na. Pag nagbigay sa'yo, tanggapin mo. Pero wag kang yung sobra-sobra. No? So wag din na pag mayroon ka itago mo. Dapat ibigay mo rin lahat. Bigay mo lahat. Kung walang maiwan sila, it's okay. Kasi more yung babalik may sa'yo. bibigay pa uli sa'yo. Kaya lagi kong sinasabi sa kay Mrs. ba, kasi nagtatanong siya pa, di ba pwede na magbawas tayo ng tithes natin? Sabi ko, Han, dapat ibigay nga natin yung lahat eh. Alam mo kung bakit? Nakakain naman tayo pagka wala yan. Di ba? Yung pera na kinikita mo dyan sa abroad, kunting-kunti lang binabawas para pangbigay mo sa tithes. So magkaiba kami ng tithes eh. Iba sa kanya, iba sa akin. So, tsaka siya, hindi naman niya masyadong na-internalize pa yung teaching. So, I have to educate her every day na we have to give tithes because this is our connection. This is our connection to God. This is also our connection as husband and wife. As a blessed family, dapat ibigay natin yung para sa Kanya. Yung importance po ba ng tithings, nag-start po yun siya as being a missionary po or even before pa po ng bata pa po kayo? No, nung naging missionary na ako. Alam mo kung bakit? I have experienced a lot of difficulties nung nasa labas ako. Because of my mentality na I have to give everything. I have to give anong mayroon sa akin without even asking in return. Na-realize ko na halos maganda yung pakiramdam ko, maganda yung buhay ko. Diba? I can only buy bicycle, I am happy. Before, I can buy only okay, it's okay. But now, I can buy branded dress. Diba? Yung mga ganon. Lagi kong sinasabi kay Mrs., it's okay, you have to give everything. Lalo na sa mga kapatid ko, yung mga ganyan. Pag hindi ko naman kaya, magsasabi naman ako eh. I always tell them na, okay, sabayad ko lang sa ganito, so ito lang muna ibibigay ko, next time babawi ako. So, yun ang naging practice ko na hangga't maaari, ibigay ko yung para talaga kay Heavenly Parents, ibigay ko para sa Kanya. Hindi ko pwedeng sabihin na ito lang muna. So, na-program ko kay Mrs. din sa wife ko na we have to maintain that dahil I have to help the Region 12 Church and also Bacolod Church. So, of course, I have to also to help the national headquarters kasi hindi sila pwedeng mag-exist pag walang tulong. So, yun, nagiging practice ko na dapat, Mami, Han, ibigay talaga natin to. Yun ang pinakaunang first bills of the month. Yan po yung una talaga, prioritize o pagkasahod, tithes mo na. Bago magbayad sa lahat ng bills, dapat unahin mo na to. Yun ang naging parang namin ni Mrs. ba, activities namin, yung parang naging program na namin doon sa pagbibigay. Tama naman sinasabi ni True Parents na pagka binigay mo talaga lang lahat para sa Kanya, babalik niya sa'yo ng thousands of times. So, sa akin naman, kung hindi man ako maging mayaman, at least wala naman akong sakit. Sabi ko, it's the most precious gift na ibibigay sa akin or blessing na receive ko. Of course, yung healthy kaming lahat. My wife is healthy, my children are healthy. Ako, na maayos yung health ko. Unlike siguro sa iba na yung kagaya ng age ko na may maintenance na. So, yun ang mga mga realization ko. Marami akong kung wala man akong pera ngayon, at least maganda yun namang health ko. Sir, balik tayo, na-open up mo na may mga anak ka. Ilan po yung anak niyo?
6. 6. 6 lahat ng anak ko, 5 yung lalaki ko, yung bunso ko ay babae, Yung bunso. grade 9. So, doon po sila sa probinsya ngayon, Negros Occidental or? Mayroon akong anak dito naglo-law school diyan sa Arellano. Hello. Mayroon akong isang anak nag-aaral dito sa may Mapua sa Manila, architecture. Then meron din akong high school dito, grade 11, nandito sa Manila. Yung 3 nasa Davao. Yung 3 sa Davao po sila. Yung isa graduate na, nagma-manage ng aking shop, tapos yung isa naman nandun sa Mapua din nag-aaral ng parang graduating siya, computer. Tapos yung high school yung babae. Yun. Actually, hindi kami masyadong nagkikita. Talaga po? Kasi ano din ako bahay, opisina. So kung may klase sila, hindi man malayo yung school nila, nasa Davao sila So pag pumunta ako sa bahay, minsan wala din sila kasi meron silang activities. So nagmi-meet kami sa sa group chat namin. Group chat na lang. Pero may mga get together naman po kayo? Ay, opo. Pag may birthday, ganyan, dapat kailangan nilang umuwi. So lahat kapag may birthday? Kailangan nilang umuwi pag mga holidays, yung Christmas, 'di ba? Yun, kailangan nilang umuwi din. Yung mga get together niyo po, Davao? Usually sa Kidapawan, kasi doon kami sa Negros. Sa Kasi Negros. kinukunan ko sila ng ticket, uwi sila doon sa kay lula nila. Kasi may bahay ako sa Negros Opo. Maliban doon sa bahay ng nanay ko, meron akong sariling bahay. Although hindi kami nakatira doon sa bahay namin, pero mayroong kapatid ako na nakatira doon sa baba. So, mayroon kaming nagagamit na bahay pag umuwi kami sa Negros. Ang ganda na pag maraming bahay 'no? Oo, makakauwi pero ka na hindi naman siya malalaking bahay. anywhere, Ano lang siya, at least. madali lang siyang i-maintain. Hindi siya gaya ng ibang bahay dito dito may bahay kami dito sa Manila na pinapa-rent ko na lang siya. Sayang ba yung opportunity na mayroon kaming matatanggap na rent. Paano po kayo dumating sa point na, magbi-business ako aside from my work as a PNP? Kasi parang exposed kasi kami mga police officer pagka nandun sa opisina, lagi nag-uusap ng mga extra income, 'di ba? Yung extra income. I always educate my people, my men, na dapat magkaroon ka ng extra income. Dahil yung trabaho sa PNP, our work is somehow temporary after we retire. So you have the opportunity, you still can continue your life dito sa business or sa farm. Dati hindi ko na-realize yan during the time. Siguro dahil susugal ako, yung mga ganun, may mga vices ako. Pero nung tumigil ako, so I start buying farm lot, nakita ko na, ay, malaking tulong siya. Kasi pag nag-agaya sa akin, I am receiving salary, malaki siya, pero malaki din yung expenses ko sa mga anak ko. Diba? Alam mo yung mga anak ng mga officer, minsan yung kaibigan niyan, mga anak din ng officer. Di ba? Yung parang yung bonding, tapos sila, hindi sila bibili ng isang bagay na hindi siya branded minsan, yung mga ganun. So, siguro mapasaya mo rin yung mga anak mo. Sige, ano bang mo? Cellphone, magkano yan, di ba? 50,000. 50,000. Ako, Oppo, ikaw, iPhone. Sige. Sige na lang. So, yun. So, kung wala kang other income, anong iisipin mo? What you will do? But if you have farm, tawagan mo lang yung buyer mo, sir, pwede ba ako mag-cash advance? How much? 200,000. So, okay. Diba? So, ganun lang sa business. Madali lang. Sa farm, ganun din. Kung if you have rubber tree, pwede mo siyang, sir, cash advance ko yung 2 harvest ko. So, bibigay nila yun. Cash advance. Doon naman sa poultry ko, pag sinabi ko, sir, I will, mag-loan ako, sir, ng 1 year ng aking poultry. Bibigyan ka niya. Loan. 100, mga 800,000. So, yung pagdating sa poultry, sir, manukan, babuyan? No, ang poultry ko, manukan lang siya. Purely lang siya, broiler. Yung pinapalaking manok, yung kinakatay. Broiler. So, sa akin, malaking tulong siya. Kasi, minsan, pag wala kang trabaho, pagka, makapunta ka sa farm, ma-relax ka rin. Gusto mong kumain ng manok, mayroon. Kumain ng kambing, mayroon, di ba? Para lahat. Buko. Gusto mong kumain ng buko, fruits, kasi mayroon man ako mga fruit trees. Iba-ibang fruit Banana. trees and then may sugarcane. Sugarcane, banana. Ang dami pala, iba't iba. Oo. Sinabi ko sa mga pulis ko na kung mag-involve ka sa farm, kung pwede pa lang lahat itanim mo. Di ba? Kasi kasamang gulay. Kasi bakit ka bibili ng gulay? Gulay pa rin. Di ba? Sibuyas, di ba, yung mga kamatis, okra, yung mga gulay lahat, magtanim ka. Kasi kung pupunta ka sa palengke para mamili, hindi naman pwede maglakad. So, sasakay ka ng sasakyan. But if you have
planted at your backyard. So, hindi mo na kailangang pumunta sa palengke. Pitas-pitas na lang. Oo, fresh pa siya. Opo, So, opo. lagi kong sinasabi 'yan. Usually pagka nagpa-PICE ako, ang tawag namin PICE, yung police education every morning, lagi kong sinasabi na hindi tayo kailangang maging mayaman 'no, maging handa lang tayo sa hamon ng buhay na pagdating ng araw, lalo na pagka kagaya sa'kin maraming anak, so hindi ko kailangan mamroblema para sa pag-aaral nila. Pag sinabi kong, "Hindi, mag-loan ako dun sa bangko." Kasi kung may business ka, kaya mo mag-loan ng bangko. How much sabihin ng bangko magkano kailangan mo, 'di ba? Pero kung wala kang business, anong gagawin mo? Pag-loan ka sa bangko, "Ay sir, kailangan namin ng business permit." So, hindi ka makapag-loan. Kung sa farm naman, hindi ka din makakautang sa cash advance dun sa mga buyers kung wala ka ring farm. So, yun na talaga kung pwede pa lang itanim mo lahat. Parang yun yung gusto kong gawin in the future. Oo, itanim mo lahat. Pagka gusto mong kumain ng manok, 'di magtawag ka lang. 'Pag parating na ako, magkatay ka ng 2 manok ko, yung mga gano'n. Hmm. Pero kung wala kang manok, ang gagawin mo, wala kang kakatayin. So, nagiging practice sa bahay na dapat may tanim ka lahat. You shared a lot, sir. Yeah, thank you very much. Knowing that you are a public servant, at the same time, a man of faith, anong gusto niyo pong i-advise sa mga younger generations that wants to take the same path? Say, to be faithful person, connected sa ano po natin, church, and at the same time, a public servant. Ano pong advice niyo po for them? Well, siguro ang ma-advice ko sa yung mga young generation 'no, I know marami dito mga second gen na nandito, nagwo-work. Hindi naman lahat ng naging member ng church ay mayaman yung mga magulang, 'di ba? So, kung saka-sakaling gusto nilang tahakin yung ganitong buhay, well, wag niyong piliin yung buhay na tinahak ko kasi mamaya baka hindi kayo maka-recover, 'di ba? Ang hirap ng pinagdaanan ko dahil hindi ko alam kung makakabalik pa ako dito, 'di ba? Puwede namang maging pulis, puwedeng maging businessman, puwedeng maging maging successful farmer na hindi umalis sa church. So, para sa'kin importante talaga yung hindi natin yung continuous yung education natin sa principle. Hindi tayo aalis dito sa church, dapat connected tayo. Kasi ako, di ko alam kung anong magiging ano ko ba, future ko, lalo na pag-usapan na yung sa church. Kasi marami din akong mga ginawang mga mga pagkakamali. Marami akong ginawang pagkakamali. Even some are mortals. Ayoko nilang danasin 'to, 'no. Kasi pero kung araw-araw na-educate tayo na dapat magiging God-centered tayo, na-educate tayo ng principle at lagay yun sa puso't isip natin. Hindi natin gagawin yung isang bagay na alam natin na hindi naman talaga magpabago sa buong community. Kahit ubusin mo yan sila lahat, kahit mag-change pa siguro ng bagong 2 tao na lang, ganun pa rin hangga't hindi na-educate sila. So, ibig sabihin bilang isang pulis, bigyan natin, ako para sa'kin, bigyan natin lahat ng opportunity dahil wala tayong karapatan na i-judge ang kahit sino man, 'di ba? Kahit anong pagkakamali, who are we to judge these people? To tell you sa lahat 'no, yung lalo na mga kapatid na nandito, mga kasama, mga church member na if you are really wanted to travel the same path, so it's better na do not allow yourself to be separated from the church. Kasi marami kang realization 'pag nasa labas ka na. Oo, marami kang puwedeng gawin. Pero kung you are connected with the church, sa church, di mo gagawin yung nangyari sa'kin. Kasi napakahirap. Lahat ay merong opportunity 'pag buhay lang. Puwedeng magbago. Kahit sinong pinakamakasalanan ng tao. Mas maganda na kung pipiliin nila yung buhay na kagaya ko dahil gusto nila nakasuot ng uniporme, gusto nila yung malaki yung sahod, 'di ba, yung may malaking ranggo. So, it's better. Puwede naman, hindi kailangan lumabas sa church para maging police colonel o lieutenant colonel o general. Hindi kailangan. Kasi minsan pagka medyo mataas na yung posisyon natin sa gobyerno, minsan na-overwhelm tayo ng pride, 'di ba? Yung pride na 'yan, yung pinakaano 'yan, eh. I have so many realization nung nawala ako na 'yun pala lahat ay temporary. Ang importante pa rin ay yung nandito ka sa loob ng church. Yung alam mo yung lahat dito. To include yung pinaka-basic tradition ng church, 'di ba? It will remind you how to be humble. Yeah, importante 'yun. And do not judge other people.
Kasi dahil matagal akong nawala sa church, I tried to become yung parang perfectionist sa sarili ko. And then I judge people by just looking at their yung mga mistakes na ginagawa nila. So hindi yan ang pinaka final ng career ng PNP. Ang pinaka-importante dito is may maiwan kang legacy, magandang ginawa sa PNP without sacrificing the lives for other people. Importante yan. Although ako, I am not saying na pero I know I have committed mistakes. And along the way, alam ko, siguro, I always ask God, I always ask to parents, heavenly parents na sana, with all those mistakes that I have done in the past, even though I have already met the movement before, na sana hindi na ako sisingilin. I have to pay the same indemnity, it's okay. But sometimes, di ba sabi na, sometimes we have to pay higher indemnity to include sometimes our next generation. We are paying like what happened to other people. So, kung gusto niyo itong ganitong pwesto pagdating ng araw, please stay connected. Ayaw huwag kayong umalis dito sa church. Dahil pagka nandito kayo, you will be guided always. So I'm so happy that I am the last days of my career and medyo maedad na ako, giving me the opportunity again to be blessed. And I am happy that my wife understand me and also my family. So, Supportive. Yeah, very supportive. So even my wife is still very supportive. Thank you so much po, Cornel. Dami Thank you, yung ma'am. Thank you na-share. po. Oh my Thank you. God. We will I hope I am happy dahil binigyan din ako ng opportunity. Thank you so much, Colonel, Yes for po. sharing. We will always remember, guys, let's always connect to our church to be guided, especially by the principal, kasi mahirap na talaga sa outside world. Yeah. And we're so very blessed that you shared your story to us po, sir, kasi even though, we're just listen on it, but we can feel the passion, yung determination niyo po, and then yung love niyo kay your parents. Napaka-strong po talaga ng bond niyo, and napaka-special that I believe nobody or no other things can destroy your connection to true parents. Yeah. Thank you so much po, Colonel. Thank And you. for that, we have a simple gift of gratitude.